Ito yung ginagamit namin ngayon na inverter dito. Bali siya ay 4-in-1 na UPS, ABR, inverter, tapos AC charger na rin. Siya is 3,000 watts, tapos pure sine wave na rin at 50 Hz to 60 Hz. Ito siya ngayon, nakasaksak itong aming extension papunta dito sa refrigerator kasi ginagamit namin siya ngayon dito sa solar setup na to. Itong inverter na sa akin is para sa 12 volts battery lang kasi nga 12 volts setup lang naman yun meron ako dito sa bahay. Pwede siya sa LiPo4, sa lithium ion, sa lead acid battery, sa mga gel, tsaka sa AGM. Yung kanya continuous power is nasa 3,000 watts, tapos yung surge power naman is nasa 9,000 watts. Ito yung nandito sa kanyang likuran, ito yung ating battery terminals, ito is sa positive, ito naman is na negative. Tapos mayroong cooling fan, grounding screw, switching functions, tapos para sa remote. Tapos dito naman sa itaas pa, oops, mabigat, ayan. Ayan. So ito yung ating switch. Dito sa pag nakataas ay sa power saver, tapos pag sa gitna ay off, tapos pag binaba mo naman is naka power on. Tapos dito meron siyang battery type selector kung anong battery yung ginagamit mo, kasi ba lithium ion, LiPo4. Tapos dito meron siyang legend kung anong number dito. Kasi number lang kasi nakalagay dito. Kung anong battery yung ginagamit mo, so yun ilalagay mo ditong number. Tapos meron tayo ditong charge current control, kung gaano kalakas na current yung gusto mong ipang charge sa battery. Tapos mga LED indicators. And dito sa harapan naman, oops, ayan. Yan, meron tayong circuit breaker para sa charging input pag nagsaksak tayo galing sa grid. At ito naman yung sa output. May cooling fan again. Tapos output ng AC. Tapos dito sa baba, ito. Kita nyo dito, meron pa siyang butas dyan. Ito. So ito yung input natin, saksakan papunta sa grid. Tapos ito yung output niya. Same lang naman siya dito. So dalawa yung output. Meron na rin siyang tabon dito, cover para sa battery terminal. Ayan. Tapos yung wire na ginamit ko dito is 30mm. Wala na akong makita mas makapal pa dyan. So yun na lang yung nabili ko. Medyo nahirapan lang ako magkabit dito sa battery kasi wala akong makitang battery lag. Yung mga nabili ko medyo malalaki, hindi magkasya. Kaya dito ko na lang muna siya pinulupot. So try natin yung kanyang performance. So dito bubuhayin ko lang. So ayan yung kanyang mga indicator dito. Tingnan natin. So ayan, buhay na. Try natin yung kanyang output voltage kung ilan. 236 volts yung kanyang voltage. Yung kanya namang frequency is nasa 59.8 Hz or nasa 60 Hz na rin. And yung kanyang waveform naman is pure sine wave na rin. Ayan, malinis naman siya. That's why may nakalagay dito. Kaya nagagamit ko siya sa aking refrigerator. So, itry natin siya dito sa aming mini portable ice maker. So, buhayin ko dito. So, yan, power saver off at siya ay buhay na. So, saksak natin din eh. Tapos, on. Naka-large naman siya. So, tingnan nyo din eh. Gumagalaw na yung kanyang sa loob. So, ayan, gumagana naman siya. Yun nga lang, syempre, ang problem ko dito is yung battery. Baka malubat. So, sa inverter, walang problema. Kayang-kaya naman siya. Kasi ito is 3,000 watts hanggang 9,000 watts yung power source. Ito naman is nasa 150 watts lang. So, kayang-kaya naman. Wala namang problema. Yung kanya namang idle power consumption, kahit walang naka-charge na nakasaksak dito, ay tingnan natin. So, eto. So, buhay naman na siya. Pero, ayun, kumukha siya ng 17 watts. Kita nyo ba? Ayun. Negative 17.89. So, bali, nasa 18 watts yung kanyang idle power consumption. So, kahit hindi ka magsaksak ng power dyan, basta nakabuhay yung kanyang inverter, ay tuloy-tuloy yung kain niya ng power. That's why, kapag hindi ko ginagamit, ay pinapatay ko siya dito. Okay naman siya is naka-power saver. Pero mas magandang patay na lang para mas sigurado. Malakas din kasi sa power yung 18 watts na yun kapag hindi mo nagamit. Imagine, kapag yung 18 watts, napabayaan mo siyang nakasaksak, nakabuhay ng 24 hours. So, balik ko consume siya ng 432 watts sa loob ng 24 hours. So, di ba malaking sayang yon? Tapos, lalakas pa yon kapag nag-warm na yung temperature niya sa loob. Babubuhay pa kasi yung kanyang cooler. Kaya, mas tataas pa yan. Mas malakas pa yan sa 432 watts. Kaya, lagi pinapatay yung mga inverter kapag hindi ginagamit. So, itong inverter na to, nagagamit ko na rin na maayos dito sa aming refrigerator na to. Ayan o. So, patay siya ngayon. So, buhayin natin din eh. And, power on. Dati kasi dun sa maliit naming inverter, hindi siya kayanin, especially kapag nag-power surge. Kailangan mo pang patay buhayin. So, dito kahit isaksak lang pwede na. So, ayun o. Gumana na agad siya. Nabuhay na yung kanyang compressor. At, okay na agad. Walang kahirap-hirap. Samantalang dun sa maliit na inverter na ginagamit namin dati yung kulay itim, namamatay. Hindi kayanin. So, ito wala siyang failure. Dire-diretso. Walang problema.
malakas talaga. Palabagay, 3,000 watts ba naman. So, yung kahit power surge niya na 9,000, hindi naman kayang kunin itong refrigerator na to eh. Nasa 600 pataas lang yung ano nito, power surge itong maliit na refrigerator. Kaya naman to hanggang 9,000 watts, kaya walang problema. So dito, kahit dito sa 1,500 watts na car washer, gumagana rin siya dito. Kaya naman siya ng inverter. Problema ko lang dito ay battery kasi medyo maliit yung aking battery. 1,200 watt hour lang yung kaya ng battery and hindi pa siya fully charged, tapos sasaksakan ko na 1,500. Pero testing lang naman natin to. Ayan. So, ayan, gumana na siya. Itong battery ay nakabilad sa initan. Pero iinit to dito for sure. So, try natin. Ayan o. Ang lakas niya. Lakas niya, di ba? Oh, sira. So yun, kayang-kaya niya. Ang problema natin dito ay yung battery kasi malalobat. Kapag i-charge naman siya sa AC power, sa grid, dito siya nilalagyan, dito sa input, ayan. Tapos ito yung ating pansaksak. So try natin i-charge dito sa Bluetti Power Station kung magcha-charge. So eto, naisaksak ko na dito sa Bluetti, ayan. Pero wala pa siya nilalabas na power, wala pang kinukuha yung inverter at 0 pa din yung nakalagay dito. So, ang gawin natin ay buhayin ko din eh. So, ayun. 100, yun. Nasa 1,000 watts yung charge niya. Pero ang gagawin ko ay hinaan ko yung current dito. Masyadong malakas. Ayun. Hininaan ko, naging 296 watts. Dito yung hinaan niya, oh. Dito. So, ayan. So, dito naman sa Bluetti, yung kinukuha niya ay nasa, yun, bumaba na rin. 480 mahigit. Tapos dito ay 300 kasi nga naghahati pa yung dalawang battery doon. So, ayun. So, nagcha-charge naman siya. Kapag gustong malakas na power yung charging current or charging power, ay dito pipihitin kapag ganun. Pero hindi ko nalalaksan kasi useless din naman. Dito rin naman sa power station kukunin. Tapos pag nalow ba to, dyan ko rin i-charge. So, pinakita ko lang sa inyo na pwede siyang gamitin pang charge. And nag-work na rin nga pala itong inverter na to as UPS. So, kahit na magsaksakan ng device dito ng mga appliances, hindi sa battery kukuha ng power, kundi mismo dun sa AC power or sa grid natin. For example, ito, try natin dito. So, buhayin ko tong UPS. So, ayan, buhayin na. So, gumagana na yung refrigerator. Pero imbes na babawasan yung battery, ay nadadagdagan pa siya ng 305 watts sa 210. Tapos dito naman, nasa 500 mahigit watts yung nakukuha. So, nagcha-charge yung battery at the same time gumagana to. So, in this case, kumukuha ng power itong refrigerator dito na rin mismo sa power station sa grid. And kapag nag-brown out naman, try natin yung kanyang UPS kung magkakaroon ng interruption. So, tagtagin natin to. Halimbawa at mag-brown out. Ayun. Nagkaroon lang ng konting delay tapos naglipat yung kanyang relay doon. So, lumagitik ng konti. So, konti lang naman yung delay and saksak ulit natin. Ayun. So, kapag nagkaroon ng kuryente, dito ulit kukuha ng power itong refrigerator. So, magcha-charge na ulit yung battery. And dito nga pala ako nagkabit ng wire papunta sa refrigerator. Dito ako naglabas ng AC output papunta dito. Ayan. And now, buksan na rin natin to inverter na to. Ayan. Oops. Ayan. So, eto yung kanyang laman. Ayan, kayo na lang yung tumingin. Pakita ko na lang sa inyo din eh. Medyo mainit-init pa siya. Malaki na rin yung kanyang transformer. Ayan. Toroidal. Mabiga. Mainit pa. Hindi naman sobrang init. Ayan. Ito siya, 3 kilowatt, 12 volts to 230 volts. So, ayan. Ito yung kanyang inverter. So, here. Ayan. Yung nasa loob, hindi ko nabubuksan kasi baka hindi ko maibalik at baka masira pa.
Ayun, almost 1 month na rin namin ginagamit itong inverter na to at hindi naman siya pumapalpak. Kahit dinadamihan namin ng appliances, hindi talaga siya nagfi-fail. Tapos kahit sa gabi, bagdam 24 hours na nakasaksak itong aming refrigerator, hindi siya palaging buhay na buhay yung kanyang fan, kaya hindi siya maingay. So kung gusto nyo tingnan yung iba pang information nito, ilalagay ko na lang sa ating comment section tsaka sa description box yung kanyang link.